Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay para enjoyan ang masasarap na flavors ng Tagaytay, napadpad tayo sa isa pa sa mga paborito kong lugar dito, ang View Park Hotel kung saan matatagpuan ang Siglo Kalikasan Farm. Very exciting for me na makapasok finally sa Siglo Kalikasan. Ito yung parang pinaka-functioning farm ng View Park Hotel. And gusto ko lang i-stress yung idea nila dito na meron tayong para mga elevated gardens dito na mapa ng Pilipinas. Kada makikita ninyong parte, like Luzon, Visayas, Mindanao, may mga nakatanim dyan na mga halaman na doon nyo lang makikita sa mga regions na yon. So, Stig, di ba? Bonsai Station. Interested ako kasi nagtry ako mag-aral, nagtry akong bumuhay ng mga bonsai before. And it's an art kasi na I think mataas yung return. So, kunyari, parang nag-invest ka ng oras mo sa halaman, nagawa mong bonsai, in 5 years time, parang pwede mo tong maging magandang pagkakakitaan. Ang mga fresh na ingredients na nakukuha nila sa Siglo Kalikasan, kasama ng iba pang mga locally sourced ingredients mula sa mga kalapit na bayan, ang sikreto sa likod ng mga nakakatakam na food offerings nila sa Siglo Modern Filipino Restaurant. Dito, pwede mo nga raw malakbay ang buong bansa sa pamamagitan ng mga pagkaing siniserve nila. Food Explorers, samahan niyo akong maglakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at tikman ang pinagmamalaki nating mga pagkain. Tara, food trip tayo dito sa Siglo Modern Filipino. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami. Nung nag-umpisa ang Siglo, Yes, chef. Kuya Rico, executive chef ako sa kabilang hotel. So, very familiar ako with their offering. And what's really impressive was, in a way, pareho tayo ng vision eh. Yes. Which is to promote yung Filipino culture. cuisine. Pero kayo dito sa Siglo Modern Filipino, ano yung pinaka naging direksyon ng menu ninyo? Well, first, we have to start from the Filipino farmers. Oo, yeah, syempre. Kailangan Oo. na bigyan natin ng pansin muna kung saan nanggagaling yung pagkain natin. Yan. And then, doon nagsimula yung buong konsepto ng Siglo Modern Filipino. Paano nyo na-curate yung offerings ninyo sa menu nyo dito sa Siglo? Well, tulad po ng tagline namin, Travel the Philippines Through Food. So, continuous pa rin po yung R&D namin from different region, from Luzon, Visayas, Mindanao, just like what we have here on the table. And of course, we do have also the Siglo Originals, which is our own concoction. Ready ka na mag-travel? Yes, sir! Okay. First, we go to southern Luzon, which is the Bulalo. Yan! Bulalo is the beef chunks, slowly cooked for almost 2 hours po yan. Okay. It has the sweet corn and talinum. Ang mga nagustuhan ko dito sa kanila, very basic. Yung sabaw nila, makikita po ninyo yan. Mantika talaga yan ng baka. So, that in itself kasi shows you their dedication doon sa tunay na identity ng dish. One of the best bulalos in Tagaytay, if not the best. Now, we Alam go ko. to northern part naman ng Luzon, which is the Insarabasa from Insarabasa. Ilocos. Yep. Yan, it's a grilled pork belly, Apo. soaked in our special vinegar with cucumber, calamansi, Yep. and onions and chilies. At yung salitang Insarabasa pala, chef, sa salita ninyo, is, ang ibig sabihin ay burning Napuuran, parang ganun. from an open fire. No? Yan. In- Kalimitan sa kahoy, Yeah. ginigrill yung pork Yes. nila. Gusto mo pumunta ng Visayas? Sige nga, kuya. Okay. Tara! Next stop is the Western Visayas, which is the fresh lumpiang ubod with the mixed veggies and wrapped in a malunggay and egg wrapper. So, kayong gumagawa nito? Yes, chef. Wow! On the spot po yan, Wow. ginagawa ni chef. Then top with the peanut and garlic sauce. Freshly picked po yan sa Siglo Kalikasan Farm namin, behind the hotel. So marami rin po kayong nagagamit doon na Yes, chef. mga ingredients. Opo. In fact, 30% po ng vegetables natin na
niluluto doon sa kitchen ng Siglo is nanggagaling sa farm namin. So, posible na kahit sa isang restaurant, mag-rely sa isang garden, makakapag-sustain yan, makakapag-serve. Opo. Ang unang tumama sa bibig ko, yung wrapper. Yes. Ang sarap ng texture niya. Very malunggay, smooth, malunggay. Pagkagat mo, nararamdaman mo na parang pumuputok siya sa ulo mo. Yung softness niya. Oo. Tapos yung essence ng malunggay. Yung crunch ng mga gulay. Tapos as you chew, naghahalo yung sauce. Winner. From Eastern Visayas naman, Okay. in Cebu, we have the maruya with Maruya. barako jelly. Barako jelly. Sa fried saba, topped with pineapple langka sauce. Okay. Okay. So lastly, we have to go to Mindanao para Mindanao. mabuo natin ang 3 stars in the sun. First is we have the West Eastern Mindanao, the beef kulma, Kulma. Okay. and beef ribs cooked in coconut milk, peanut butter, tomato sauce, curry, and chilies. Pag ina-explain, parang gulo naman yan. Pero pag kinain mo, naintindihan mo, okay, yun. Nagigets ko yung hint Yes. ng peanut butter, yung mga spices na nandun sa kanya. Saya. Tapos may taba. For our last stop po, from Central Mindanao, the Piaparan Udang from Lanao del Sur. So, Piaparan Udang is a shrimp cooked in coconut milk again, with sambal paste, turmeric, and chilies, and burnt shredded coconut on top. So, that's the right way to eat it. Ang ganda lang nung pagkakabalanse kasi like iba't ibang flavor profiles yung ino-offer. Hindi kagaya ng puro gata, puro ginisa lang. Iba-ibang culinary techniques. Diba? And I think that's a great way of promoting Filipino food. Aside from growing their own crops, isa rin sa highlight ng pagbisita ko sa Siglo Kalikasan Farm ay ang initiative nilang suportahan ang mga local farmers. At makikita ito maging sa mga pagkaing siniserve nila dito, gaya ng farmer salad na shinare sa atin ni Chef Rachel. Food Explorers, nandito po tayo sa Siglo Kalikasan para gumawa po ng farmer salad. Freshly picked po dito po sa amin farm yung mga ingredients po na gagamitin po natin para sa farmer salad. Una po, imimix na po natin yung brown rice. Then, black rice, adlay rice, singkamas po, kalabasa po natin, baby cucumber po, then kasoy po. Para po may crunchy po sa salad po natin. Kesong puti po from Gentry. We support our local farmers partner po para po sa kanilang product. And then our dressing from Gentry din. Yung patis baho po nila. Ipe-plate na po natin yung lettuce and then yung mga grains po. At this point, lalagay na po natin yung pinaghalo-halo nating ingredients sa lettuce. Then we have our highlight po, yung kalabis. Ito na yung ating farmer salad. Dito lang po sa Siglo Kalikasan. Isa sa mga bidang ingredients ng farmer salad nila sa Siglo Kalikasan ay ang sumisikat ngayong adlay. At dito mismo sa Siglo Kalikasan, nagpapalaki rin sila ng sarili nilang adlay sa pangunguna ni Sir Tom. Sa pakikipagkwentuhan ko kay Sir Tom, nadiskubre kong kayang-kaya pala nating magpatubo at magpalaki ng sarili nating adlay sa bahay. Meron tayo, Sir Thomas, yung hawak mo ngayon is isa dun sa mga hindi alam ng karamihan na native species sa Pilipinas, ang ating adlay. Medyo sumisikat siya ngayon because of the health benefits na nadidiscover natin for diabetics,
apparently, I was informed recently rin na for cancer. Yes po. May possibility siya na makaprevent ng cancer. So ito yung pinaka-itsura niya. So para rin talaga siyang palay. Opo, para siyang palay. Yung pagtanim po, pwede po ng seed. Rekta na. Direct sowing po. Pero kung gusto niyo po na sigurado tayong tutubo lahat, Apo. yung ating seed natin, pwede po natin gawin to. Kukunin lang po natin yan. Tapos, okay lang po Halos tayo hawig dito. din siya ng palay eh. Pag lumaki po sa chef, ano po siya, mukha po siyang mais, yung puno. Opo, yeah. Opo, yan. So yung spacing naman po, pwede pong 2 dangka lang para po ma-maximize natin yung space. ng ating Okay. lugar. Hindi kagaya sa palay, isang dangkal lang halos yung Opo, pagitan opo. eh. Si Pag Alay po nagtatanim. kasi, kapag po nabuhay siya, habang lumalaki, nagkakaroon po siya ng maraming anak sa gilid. Kaya kailangan po mas malayo. So, ilang buwan naman po ito bago ma-harvest? From seedling po, abot po yan ng 6 months bago po ma-harvest. At sa pagpapatuloy ng ating masayang food trip sa Siglo Modern Filipino Restaurant, pinasubok naman sa atin ni Kuya Rico ang mga pinagmamalaking original dishes ng kanilang restaurant na syempre gawa rin sa mga sangkap na tinatanim nila mismo sa Siglo Kalikasan. So, umpisahan po natin dito sa Himag Chicken Wings Himag- with assorted bukit chips. And best way to eat it? Yun. Mataas yung tolerance ko sa spice, pero nararamdaman ko siya. Yeah. Talagang ito yung naglalaban sa bibig mo ng in a good way. Next is our signature dish, which is the piñadobong lagitik. Ito yung pork chunks na habang pinapalambot siya sa adobo marination. At pagkatapos maglagitikan, Lagitikan. inihaw natin siya. Ha? Okay. Nainis ako. Bakit? Hindi ako nakaisip. Nakakainis. Bakit naunahan niyo ako sa idea na to, ha? Kaling! Kahit hindi ka fan, marami kayo dyan, aminin nyo, na ayaw pinagsasama yung pinya at saka yung ulam. Try nyo to. Okay, ang pinakahuli po natin, pancit birthday cake. Pancit birthday cake. Pancit na may lumpiang Shanghai. Chef, balita ako, malapit ang anniversary ng Farm to Table. Ginawan kita ng anniversary cake para sa'yo. Woo! Patience. Yes, sir! Food Explorers, sa lahat ng mga food adventures natin dyan, salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. 4 years na tayo, baby! Woo! Sa mga staff and crew natin, nakakasama natin lagi, maraming salamat sa inyo. Food Explorers, sa mas marami pang taong pagsasama, sa mga food adventures natin, Arya! Kuya Rico, maraming salamat. Thank you, Chef. Siglo. Thank you. You know, pogi naman ng anniversary cake natin. Yes, sir!